Nangangamba na si Coach Chot Reyes habang papalapit ang bakbakan ng TNT at SMB bunga ng tatlong sunod na pagkatalo sa Philippine Cup. Pagkawala ni RHJ sa koponan, malaki umano ang impact sa team ayon sa ilang netizen. Pag-apila ni Justin Brownlee sa FIBA bunga ng pagiging positibo sa isang substance, kinumpirma sa report. SBP, tila hindi sang-ayon. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated sa tatlong magkakasunod na talo ng naghahangad ng Grand Slam na TNT Tropang 5G. Nagpahayag na ng pagkabahala si Coach Chot Reyes sa napipintong pagharap ng kanyang grupo sa SMB. Bukod dyan, inamin din niya na wala siyang alam bakit ganito ang tinatakbo ng kanyang koponan sa kasalukuyan. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Well, sana may sagot ako sa iyo pero hindi ko alam eh. Kalat-kalat kami, walang connect sa isa't isa, walang chemistry. Kanya-kanya yung mga player. Hindi ko alam kung paano kami makikipaglaban sa San Miguel sa linggo kung ganito yung laro namin. O eto na, kahit si Coach Chot, hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa TNT. Isipin nyo, galing sila sa dalawang magkasunod na kampyonato. Kaya inaasahan ng fans na maganda yung ipapakita nila ngayong All-Filipino. Oo, ando na tayo, may RHJ sila ng dalawang conference. Pero hindi si RHJ lang ang kumamada doon. Lahat sila nagpakahira para makuha ang dalawang kampyonato, di ba? Ito marahil yung nasa isipan ngayon ni Coach Chot. Given naman yun, nasasandalan nila yung import nung time na yun. Pero malaki ang bahagi ng locals ng TNT. At yun ang hinahanap ngayon ni Coach Chot Reyes. Nasaan ang bangis ng kanyang grupo? Biglang ganito sila ngayon. Walang chemistry, kanya-kanya. In short, walang amuyan na nagaganap sa kanila sa kabila ng matinding karanasan sa nakaraang dalawang conference. Si Kubunti na kilala sa kanyang depensa, hindi niya kinaya ang grupo ni Jason Perkins na tinanghal na best player of the game. Nagtala si Perkins ng 27 points, 6 rebounds, 3 assists at isang block. Yung kamada niya sa tres ni Perkins, grabe din. Walang mintes sa tatlong binato niya rito. Si Tyler Tio, kumamada rin siya ng 16 points, 3 rebounds at 4 na assists. Siyempre, ando naman si Optana sa kabila. Malaki rin ang ginawa niya sa TNT. Meron siyang 20 points, 9 rebounds and 6 assists. Si Enciso ng Batak, Pugoy, meron silang 14, 12 at 10 ayon sa pagkakasunod. Pero hindi talaga nila kinayang ibangon ng TNT. Sa ngayon, 0-3 na sila habang umakyat sa 2-3 ang Phoenix. Kaya ang hirit ni Coach Chot, paano laban nila sa SMB? Bukas po yan, alas 7:30 ng gabi. Obviously, mahihirapan sila dito. Mababa ang moral nila. Walang SMB, galing sila sa Panalo versus Ginebra. Mataas ang moral ng team. Kaya problema talaga to ng TNT at ni Coach Chot Reyes. Bunga ng pagkatalo sa mga kamay ng Phoenix, hindi na naiwasan ng ilang netizen na magpatutsada sa TNT Tropang 5G. Ayon sa kanila, ibang-ibang laro ng TNT nang mawala sa lineup si Rondae Hollis Jefferson. Hirit pa ng iba, wala na umanong tagabuhat ang kupunan kung saan kailangan pa nilang kalabanin ng ilang malalakas na team ng SMC kasama ang Converge. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous One sa kanyang official Twitter or X account. Sabi nila, Ginebra lang ang asa kay Brownlee. Parang hindi naman. Ibang-ibang laro nila na wala si RHJ. Isa po yan sa mga nag-react ha. Pangalawa, si Anonymous number 2, sinasabi niya rito sa kanyang official Twitter account, wala nang tagabuhat and they still have to play the 3 SMC teams and Converge. So ayun na nga yung problema sa ngayon. Pero alam naman ni Coach Chot ang lahat ng yan. Problema nila kung paano nila haharapin ang malalakas na team ng SMC Group. Siyempre andyan din ang Converge na patuloy na nananalasa. Siguro bigyan pansin natin ang tungkol kay RHJ, yung pagkawala niya dito sa team ng TNT. Totoo naman ibang-ibang laruan nila ngayon kumpara sa dalawang nagdaang conference. Kitang-kita pruweba, di ba? Parang nawala sila sa hulog ngayon Hindi nila alam kung paano manalo. Hindi nila alam kung paano dumipensa. Nung time ni RHJ, hindi sila ganito. Ang bibilis nila. Parang hindi mo talaga sila kayang habulin Yung chemistry, andun din. Yung depensa kung saan sila kilala, solid na solid po yun. Pero kung maalala natin, minsan ang sinabi ni RR Pugoy na hindi pa sila nakaka-adjust sa pagkawala ni RHJ. Parang sinasabi niya na may kulang kasi sa amin ngayon kaya hindi kami manalo. Yun ang feeling ko At dahil natalo na naman sila kagabi, safe na rin sigurong sabihin na hindi pa rin talaga sila nakaka-move on sa pagkawala ni RHJ. Nangangapa pa sila, di ba? Kitang-kita yun sa laban Dati yung Phoenix, tinatalo lang nila, lalo na nung time ni RHJ. Pero hindi na ngayon. Iba na sitwasyon ngayon. Kaya siguro, hindi natin pwedeng sisihin yung ilan nating mga kababayan kung sabihin nila na kailangan ng TNT si RHJ para buhatin ang kanyang pupunan. Habang malaking katanungan pa rin sa TNT kung kakayanin nilang makuha ang Grand Slam ngayong taon, inilabas naman ni Snow Badwa sa kanyang column ang umano'y pag-apila ng kampo ni Justin Brownlee sa FIBA para sa naging resulta ng kanyang drug test. Ayon sa report,
Hindi sigurado kung makapaglalaro ito sa Asia Cup, bunga ng apila nito sa FIBA. Narito ang report. Tutukan natin si Anonymous sa report ni Snowbado sa Spain. Maaaring nasa ikalawang buwan na ng suspension si Brownlee kung sinimulan niya itong pagsilbihan matapos ang PBA Finals noong March. Pero dahil umapila ang kanyang kampo, maaaring tumagal pa ito. So eto na nga mga ka-playoffs, umapila umano ang kampo ni Justin Brownlee sa resulta ng kanyang test na isinagawa matapos ang qualifiers noong nakaraang Pebrero. Kung hindi tayo nagkakamali, isinagawa yung test matapos ang laban ng Gilas at New Zealand. So kung titingnan mo talagang mabuti, papunta na talaga siya sa 2 buwan. Pero dahil nag-apila, parang ang dating ng report, walang kasiguruhan kung kailan. Kailan magsisimula yung suspension at kailan matatapos ang suspension, di ba? Sa puntong yan, apektado yung Gilas kung ganun. Malaki mawawala sa kanila. Ibig sabihin kasi niyan, hindi sigurado kung maglalaro si Brownlee sa Asia Cup ngayong August. Medyo mahirap. Kung SBP kasi tatanungin, mas gusto umano nilang tanggapin na lang ni Brownlee yung findings para maayos na ang suspension at makapaglaro na to sa Asia Cup. Pero parang hindi ata ganun yung nangyari dahil umapila yung kampo ni Justin. Siguro gusto talagang patunayan ni Brownlee na hindi intentional at mas lalong hindi niya ginamit ang nakitang substance sa kanyang katawan para mas maging agresibo sa laban ng Gilas. Sa isang side, okay yung ganun. Ipaglaban niya kasi feeling niya hindi siya guilty eh. Ang problema, malapit na Asia Cup. Ang sinasabi sa report, baka hindi siya makasama sa hanay kung patuloy niyang i-contest yung resulta. Kapag kasi na-contest ang resulta, hindi pa siyempre tatakbo yung suspension. Wala pang suspension na ilalatag ang FIBA hanggang sa maayos nila ang lahat ng yan. Yun ang mabigat doon. So guys, maraming salamat.